After the platypus. Ganon, tama yun? Oh. Lotlot de Leon, labis ang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang mami Nora Aunor. Ngayon lamang nagsisink in lahat sa kanya na wala na nga ang kanyang mami. Dahil this past few days ay busy siya sa funeral arrangement ng kanyang mami Nora. Sobra ang kalungkutan ngayon at feeling niya ay nag-iisa siya dahil talagang mahal na mahal niya ang kanyang mami. Panoorin na itong hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Lotlot de Leon nagbahagi ng mensahe personal para sa kanyang mami. Hi Ma, alam mo po, I find myself talking to you every day. At alam kong nakikinig ka. Nasabi ko na din naman sa iyo lahat, Mami. At alam ko din na ang bilin mo sa akin ay ang mga kapatid ko at mga apo mo. Yung tinuro mo sa akin na maging matatag, sinusubukan ko po talagang gawin, Ma. Ma, maraming nagmamahal sa iyo, sobra. Sana nakikita niyo po yun. They all showed up for you and our family, and kami na mga anak mo, sobrang grateful po. Si Ian, Matet, Kiko, Ken at ako. Basta look after us always, Ma. Alam ko hindi mo kami pababayaan sa bawat desisyon na gagawin naming magkakapatid. At lalo pa kaming nagkakaisa dahil sa'yo. And we promise to take care of your legacy. Ma, kami ng mga kapatid ko. Rest easy, Ma. Your daughter forever. Lot. Napakarami nagmamahal kay Miss Nora Aunor, lalong-lalo na ang mga sumubaybay sa kanya simula noong araw pa man. So sad, wala na ang ating nag-iisang superstar and national artist, Miss Nora Aunor. Congratulations, Ate Guy, and rest in peace. You will be remembered. We love you. Proud Noranians here. Isa naman si Miss Nadia Montenegro sa mga hindi nang iwan kay Lotlot de Leon sa mga panahong down na ito. Sabi nga niya, kung pwede ko lang saluhin lahat para sa'yo, ginawa ko. Kung pwede ko lang silang awayin para sa'yo, ginawa ko na. Kaya lang, ibang tao na tayo. Sa kahaba-haba ng nilakbayan natin, sa dami ng giyera at bagyong napagdaanan natin, kahit kailan di mo ako iniwan. Kaya nandito lang ako, nakasubaybay, nakaalalay, nakahandang protektahan ka at mga mahal mo sa buhay. Ang daming pumapel, ang daming umeksena, ang daming nakiagaw ng huling sandali at oras mo sa kanya. Pero you stayed dignified, strong and gracious. Walang nakakaalam ng tunay na storya, madaming nagmamarunong. Pero tulad ng sinasabi mo, wag lang nila kamtiin ng mga kapatid ko. Ganon din ako, best friend. Huwag ka lang nilang saktan. Baka magbalikan dating tayo. Ha. Mas matapang nasa tama at kahit kailan wala kang inaagrabyadong tao. Humahanga ako sa iyo. Napakabuti mong tao, Lot. Sagad sa buto. Ako alam ko mabait ako pero iba ka. Sobrang blessed ka. Naging kaibigan kita. Salamat, superstar. Kung wala ka, wala akong Lot sa buhay ko. I love you, Lot. Mula iyan kay Miss Nadia Montenegro, ang best friend ni Miss Lotlot de Leon. Tas ano yung Ano po? Yung si Pilias po, tinatanong kay Ferb kung nandiyan si Teki. Tas pagdating niya sa isang purple na building, sabi ng kalaban niya, Teki the platypus. After the platypus. Yun. Ganon, tama yun? Oh. Ano po? Sumputin mo ka sana. Sige na, sumputin mo. Sige na. Ay! Mula naman kay Michael Bitoy, sometime in the 90s, narinig ko from the legendary Rico J. Puno kung paano maging superstar sa Philippine entertainment industry. And he said there are 5 requirements. Number 1, dapat number 1 sa ratings ng TV show mo. Number 2, dapat blockbuster sa takilya ang movie mo. Number 3, dapat nasa playlist ng radio stations ang mga kanta mo. Number 4, dapat sold out ang concerts mo. Number 5, dapat maganda ang reviews ng theater stage plays mo. Ang hirap, di ba? Iisa lang ang kilala ko sa showbiz na na-achieve lahat ito simultaneously at one point in her career. Si Nora Aunor lang.
May iba pa kayong kilala in this generation sa industriya natin na kayang pumantay sa achievement niya? I seriously doubt it. Rest in peace, superstar. Ang mga alaala naman o award ng ating superstar na si Miss Nora Aunor ay naiwan sa kanyang mga anak sa pangangalaga ng mga ito. Marami nga ang humihiling na sana daw ay gumawa ang mga anak niya ng simpleng museum kahit sa lumang bahay na pag-aari niya at i-display all her achievements, awards, citations, medals as a singer, an artist to honor her legacy, befitting her stature as the Philippines National Artist for Arts and Broadcast. Sana po magawa na isang museum si Miss Nora Aunor. Mula yan sa kanyang mga fans. Sana mapalabas yung mga dating movie niya para mapanood namin ulit. Mula naman yan kay Bernie and Hambre. Mula naman kay Alice Garcia, sana po ay magawa ng aklat ng talambuhay ang aking national artist Miss Nora Aunor. Salamat po. Mula naman kay Celia Tolentino. Paano yung bahay niya? Sana yun na lang ang gawing museum para sa lahat ng awards niya. Mula naman kay Arlinda Del Rosario, farewell my superstar, my kababayan, pahinga ka na sa tabi ng Diyos, rest in peace. So sad, wala na ang ating national artist, superstar, Miss Nora Aunor. Sana magkaroon ng malaking Nora Aunor Museum para mas showcase lahat ng memorabilia niya. Isa naman sa mga nagmamahal kay Miss Nora Aunor sa totoong buhay ay ang kanyang apo kay Mr. Christopher Ian De Leon. Dahil nga talagang napalapit sa kanya ang bata, mahal na mahal siya nito at nahihirapan na tanggapin na wala na nga ang kanyang lola Nora Aunor. Talagang marami nga nagmamahal kay Miss Nora Aunor dahil nga sa aking kabaitan nito, bukod sa pagiging talented ay may mabuting puso rin talaga siya.